tayo sa Kamuning at nakakapagtaka na maaliwalas ng kalsada na noong araw ay matraffic ito. Monday pa ngayon ng umaga, pero wala, mukhang holiday ba ngayon? Holiday yata. Dito tayo sa may Kamuning at naglalakad. Makain tayo sa gilid ng kalsada ng pandesal, pero ang lalaki piso isa. Pinangagahan natin ng mismo. Ayan o. Laki ng pandesal piso isa. Makain tayo habang naglalakad. Punta tayo sa venue ng ating General Assembly ng Philippine Network for Food Security Programs. Pero food ang ating hawak ngayon, pandesal. Dito na tayo sa may Tomas Morato. Medyo malayo na rin yung ating nilakad. 1 kilometro na rin. Dahil ayon sa Google, mga 2.8 kilometers, so malapit na tayo. Nakalahati na natin yung ating pupuntahan. At talagang binalak natin maglakad para mabalikan yung mga pamilyar na lugar sa atin nung ating kabataan, nung ating nung tayo ay kabataang estudyante at bilang journalist. Sa mga scout na yan, wala yung pupuntahan natin. Nandun pa sa Bandaron yung Scout Magbanwa, sa kabila yun. Sarap kasing balikan din yung nakaraan sa pamamagitan ng pagtanaw sa mga pamilyar na mga street na ito, mga kilalang street. Tomas Morato, once ay the Red District here in Metro Manila, in Quezon City. So we are now in Timog. Medyo malapit-lapit na tayo dun sa ating venue, Scout Magbanwa. Last year nandito tayo, pero gabi naman tayo naglakad-lakad at hindi tayo masyadong nakapag-video. Subukan naman natin sumakay uli ng jeep dahil matagal-tagal na rin. Pababas lang tayo pa airplane, pero hindi pa rin natin dapat kalimutan ang pag-jeep. Ito tayo sa Mother Ignacia. Yan, Scout Borromeo. Susunod na siguro yun. Lapit-lapit na tayo. Ang pupuntahan natin, ang location ng venue natin sa General Assembly ng Philippine Network for Food Security Programs. So dito tayo. Ang tinatahak natin ay itong Mother Ignacia.
So mula dun sa terminal ng Victory sa Cubao ay nakalakad natin ang Mother Ignacia at dito daanan natin yung Kamuning, Tomas Morato, tapos sa Timog, at dito naman nasa Mother Ignacia tayo. So yan, lapit-lapit na yung Magbanwa dyan sa may lagpas ng stoplight. At sana bukas na yung ating venue at makapagpahinga at ma-review natin yung ating presentation, PowerPoint presentation mamaya, para tatahakin naman natin sa pamamagitan ng PowerPoint presentation kung ano ang kinakahinatnan ng Cagayan Valley o Region 2 tungkol sa kanyang ekonomiya, sa buhay ng mga tao, paano nakakaapekto ang economic situation at political situation sa ordinaryong mga kababayan natin, lalo na kaming mga nasa ibaba ng laylayan, nasa laylayan ng lipunan, sabi nila. So yan, thank you very much at itong konting movie clips na ito ay may makapagbigay ng konting kasiyahan at mga paalala at mga experiences sa buhay. Wow! Salamat po.